Magandang araw mga bata! Ngayon, mayroon akong inihandang gawain. Ang nais ko lamang na inyong gagawin ay papalakpak kapag ang ipinakita sa larawan ay mahaba, papadyak kung mas mahaba, at kikembot kapag ang ipinakita sa larawan ay pinakamahaba. Malinaw ba mga bata? Ngayon, maaari na tayong magsimula. Unang larawan. Pangalawa. Pangatlo. Magagaling! Nakuha ninyo ang mga tamang sagot. Kaya naman, bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng 5 palakpak. Ngayon, maaari nyo bang ibahagi ang ating tinalakay noong nakaraan? Mahusay! Ang ating tinalakay noong nakaraan ay tungkol sa pagtukoy ng pinakamabigat na bagay. Ngayon, mayroon akong inihandang gawain. Ang nais ko lang ay tukuyin ninyo ang pinakamabigat sa larawang aking ipapakita. Malinaw ba? Tama! Ang pinakamabigat sa larawan na aking ipinakita ay ang bola. Magagaling! Talaga ngang naintindihan ninyo ang ating tinalakay noong nakaraan. Ngayon naman, mayroon akong inihandang larawan. Ang nais ko lang ay obserbahan nyo ito. Malinaw ba? Ayan, ano kaya ang tawag sa nasa larawan? Tama! Ang tawag sa nasa larawan ay ruler. Sino na sa inyo ang nakakita ng ruler? Magagaling! Lahat kayo ay nakakita na ng ruler. Sa inyong palagay, saan kaya ginagamit ang ruler? Mahusay! Ang ruler ay ginagamit panukat. Ipinakita ko ang larawan na iyan sapagkat konektado sa ating tatalakayin ngayong araw na ito na tungkol sa estimates and measures capacity using non-standard unit of linear measure. Muli, ang ating tatalakayin ngayong araw na ito ay tungkol sa estimates and measures capacity using non-standard unit of linear measure. Meron tayong babasahing talata maya-maya. Pero bago yon, meron akong inihandang mga katanungan na ating sasagutin matapos basahin ang talata. Narito ang mga katanungan. Una, sino ang naliligo? Pangalawa, bakit maagang naligo si Faith? Pangatlo, ano ang naisipan niyang gawin? Pang-apat, ano ang ginamit niyang panukat? At panglima, ilang tabo ng tubig ang laman ng isang timba? Ngayong alam niyo na ang mga tanong na ating sasagutin matapos basahin ang talata, dadako naman tayo ngayon sa mga pamantayan sa pakikinig. Una, umupo ng maayos. Pangalawa, makinig sa guro. At pangatlo, intindihin ang binabasa ng guro. Ngayong alam niyo na ang pamantayan sa pakikinig, handa na ba kayong makinig mga bata? Mahusay! Kaya naman atin nagsisimulan ang pagbasa ng talata. Umaga ng Lunes, naghahanda na si Faith para sa kanyang maagang pagpasok sa paaralan.
Habang siya ay naliligo sa kanilang banyo, naisipan niyang sukatin ang laman ng isang timba gamit ang tabo. Dinampot niya ang tabo at sinimulang sukatin ang laman ng timba. Nalaman niya na ang isang timbang tubig ay katumbas ng 10 tabo ng tubig. Naintindihan ba ninyo ang talata, mga bata? Magagaling! Kung ganon, ay atin ang sagutin ang mga katanungan na ating binasa kanina. Unang tanong, sino ang naliligo? Tama! Si Faith ang naliligo. Pangalawang tanong, bakit maagang naligo si Faith? Bakit nga kaya? Tama! Dahil papasok na siya sa paaralan. Pangatlong tanong, ano ang naisipan niyang gawin? Ano nga kaya ang naisipan niya? Magaling! Naisipan niyang sukatin ang laman ng timba. Pang-apat na tanong, ano ang ginamit niyang panukat? Ano kaya ang ginamit niyang panukat? Tama! Ang ginamit niyang panukat ay tabo. Ikalimang tanong, ilang tabo ng tubig ang laman ng isang timba? Magaling! 10 tabo ng tubig ang laman ng isang timba. Ngayon, meron akong inihandang pangungusap. Basahin nga natin lahat. Ang isang timbang tubig ay katumbas ng 10 tabo ng tubig. Ilan na nga ulit ang katumbas ng isang timbang tubig? Tama! Ang isang timbang tubig ay katumbas ng 10 tabo ng tubig. Ngayon, meron akong inihandang gawain para sa inyo upang malaman kung talagang naintindihan ba ninyo ang ating tinalakay. Ang nais ko lang gawin ninyo ay pagtambalin ang hanay A sa hanay B sa pamamagitan ng linya. 4 na baso ng gatas ang pupuno sa isang karton ng gatas. Ulitin ko, 4 na baso ng gatas ang pupuno sa isang karton ng gatas. Number 1. 4 na gatas. Ilan kayang baso ang mayroon sa 4 na karton ng gatas? Magaling! 16 na baso ng gatas ay katumbas ng 4 na karton ng gatas. Pangalawa, 3 karton ng gatas. Ilan kaya ang katumbas nitong baso ng gatas? Mahusay! Ang 3 karton ng gatas ay katumbas ng 9 na baso ng gatas. Ang isa naman kayang karton ng gatas, ilan ang katumbas sa baso ng gatas? Tama! Ang isang karton ng gatas ay katumbas ng 4 na baso ng gatas. Ang ika-4 na bilang naman, 2 karton ng gatas. Ilan naman kaya ang katumbas nito sa baso ng gatas? Magaling! Ang 2 karton ng gatas ay katumbas ng 8 baso ng gatas. Ika-5, ilan kaya ang katumbas ng 5 karton ng gatas sa baso ng gatas? Tama! Ang 5 karton ng gatas ay katumbas ng 20 baso ng gatas. Mahuhusay!
Mukha naman talagang naintindihan ninyo ang ating tinalakay. Base sa ating ginawa kanina, maaari mo bang sabihin ang kahulugan ng pagtansya? Mahusay! Basahin natin ang kahulugan ng pagtansya. Ang pagtansya ng kapasidad o laman gamit ang wastong batayang unit ay nasusukat mula sa dami ng laman ng isang maliit na lalagyan. Ulitin natin. Ang pagtansya ng kapasidad o laman gamit ang wastong batayang unit ay nasusukat mula sa dami ng laman ng isang maliit na lalagyan. Ngayon, mayroon ako ulit inihandang gawain. 4 na tabo ng tubig ang kailangan upang mapuno ang isang timba. Pagtambalin ang hanay A ng tamang sagot sa hanay B. Isulat ang sagot, sapat lang bago ang bilang. Ngayon, bibigyan ko lamang kayo ng 1 minuto upang gawin ang gawain na ito. Ang oras ay magsisimula na. Ang oras ay tapos na. Ngayon, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Una, ang 2 timba ng tubig ay katumbas ng 8 tabo ng tubig. Mahuhusay. Pangalawa, ang 4 na timba ng tubig ay katumbas ng 16 na tabo ng tubig. Magagaling. Pangatlo, 1 timba ng tubig. Ang 1 timba ng tubig ay katumbas ng 4 na tabo ng tubig. Mahuhusay. Pang-4, ang 3 timba ng tubig ay katumbas ng 12 tabo ng tubig. Tama. Pang-5, ang 5 timba ng tubig ay katumbas ng 20 tabo ng tubig. Magagaling. Ano na nga ang ating tinalakay ngayong araw na ito? Tama! Ang tinalakay natin ngayong araw ay tungkol sa estimates and measures capacity using non-standard unit of linear measure. Muli, estimates and measures capacity using non-standard unit of linear measure. Maaari mo bang sabihin kung ano ang kahulugan ng pagtansya? Magaling! Ang pagtansya ng kapasidad o laman gamit ang wastong batayang unit ay nasusukat mula sa dami ng laman ng isang maliit na lalagyan. Dahil dyan, meron ako ulit inihandang gawain. Ang isang garapon ay may lamang 2 tasang asukal.
Isang tasang asukal ang kailangan upang mapuno ang bilang ng garapon sa ibaba. Ngayon, bibigyan ko lamang kayo ng 1 minuto upang gawin ang gawain na ito. Ang oras ay magsisimula na. Ang oras ay tapos na. Magagaling! Nakuha nga ninyo ang mga tamang sagot. Ngayon, mayroon pa akong inihandang gawain. 3 mangkok ng kanin ang laman ng isang kaldero. Ulitin ko, 3 mangkok ng kanin ang laman ng isang kaldero. Iguhit kung ilang mangkok ang kailangan upang mapuno ang isang kaldero. Naintindihan niyo ba, mga bata? Bibigyan ko lamang kayo ng 1 minuto upang gawin ang gawain na ito. Ang oras ay magsisimula na. Ang oras ay tapos na. Mahuhusay. Talagang naintindihan ninyo ang ating tinalakay ngayong araw na ito. Narito ang inyong takdang aralin. Sundin at isagawa ang mga sumusunod na proseso sa ibaba. Mga materyales na kakailanganin: garapon, tasa, at tubig. Ito ang proseso na dapat niyong sundin. Tansyahin ang bilang ng tasa na maaaring makapuno sa garapon. Gamit ang tasa, alamin ang aktwal na bilang ng tasa na makapupuno sa garapon. Isulat ninyo kung ilan ang inyong tansya. Pagkatapos ay sukatin ninyong totoo upang malaman ang aktwal na bilang ng makakapuno sa garapon. Malinaw ba, mga bata? Yun lamang at maraming salamat.